Hi guys! Welcome sa aking channel. Ang ating pag-uusapan ngayon is all about achieving self-love. Kung ano-ano bang yung mga recipes para sa self-love. Kayo guys, meron ba kayong alam na pwede nating gawin para lalo nating mahalin ang ating sarili or yung way para magkaroon tayo ng self-love. So, i-share ninyo, i-comment nyo din dyan sa comment section. So, guys, samahan nyo ako ating pag-uusapan kung ano-ano yung mga bagay na pwede nating gawin para sa ating sarili. So, yun nga guys, para sa akin, ang pinaka number 1 ko para sa akin to achieve self-love is yung magiging kind ka sa iyong sarili. Be kind to yourself. Dito sa mundo na ating ginagalawan is marami ng kritiko, maraming judgmental, maraming marites, maraming mapanghusga at kung ano-ano pa. Wag ka nang dumagdag sa mga ganyang klase ng tao. Kasi pag dumadagdag ka, pag ginagawa mo rin yung mga ganyang bagay, parang hindi mo minamahal ang iyong sarili. So, kailangan as much as possible is ilayo mo yung sarili mo sa mga ganyang klase ng pagkatao, hindi ba? Huwag ka nang dumagdag sa mga mapanghusga dito sa mundo. At saka, magiging kind ka sa iyong sarili. Yung bang kung minsan is i-treat mo din yung sarili mo, nagtatrabaho ka, so kailangan din na magbigay ka ng reward para sa iyong sarili. Ipamper mo minsan yung self mo. Let's say, pumunta ka sa salon, magpa-facial ka halimbawa, magpa-manicure, magpa-massage ka para ma-relax yung katawan mo. Sa mga simpleng bagay na yan is inaalagaan mo yung sarili mo, hindi ba? Minamahal mo yung sarili mo. So, yun. Ang number 1 ko is kailangang magiging kind tayo sa ating sarili. At yung mga aking sineshare sa inyo guys is, it is my own opinion lamang. So, correct me kung mali ako, okay? Na-share your knowledge din para at least may matutunan din ako sa inyo. And then number 2 guys is stop comparing yourself to others. Comparing ourselves to others is natural, hindi ba? But it can be dangerous. You know why? Kasi sabi ko, it can be dangerous. It's normal na kung minsan kino-compare natin yung ating sarili sa iba. Pero sabi ko, it can be dangerous kasi halimbawa meron kang neighbors, yung mga neighbors mo or yung kaibigan mo is medyo nakaangat-angat siya sa'yo, kumpara sa'yo, is yung andan yung eagerness mo at gusto mo ding mapantayan siya. Parang andyan na yung nabubuo na sa sarili mo yung envy. Parang iyan yung naglilid sa'yo para gumawa ka ng masama, hindi ba? Kung hindi mo siya kayang mapantayan. At saka kung halimbawa hindi mo siya mapantayan, yung bang parang nadidisappoint ka na sa iyong sarili. Hindi ka na nagiging kind sa iyong sarili kasi andyan na yung disappointment mo. Andyan na yung parang naiinis ka na sa iyong sarili, hindi ba? So, there's no point in comparing your self to others. Always remember that there's only one you. Hindi ba? At isipin mo sa iyong sarili mo na kung kaya niyang ma-achieve yung na-achieve niya, kaya mo din, hindi ba? So, yan lagi mo ang iisipin. So, always remember na there's no point in comparing your self to others. Rather comparing yourself to others, why not na mag-focus ka sa yung sarili at saka yung journey mo, yung goal mo sa buhay. Okay? So, number 2 is stop comparing yourself to others. Okay? And
Number 3 is don't worry about others' opinion. So, kasi don't worry about yung iisipin ng mga ibang tao sa'yo. Or kung ano yung iisipin nila sa'yo or yung expectation nila sa'yo. Always remember that you can't make everyone happy, hindi ba? At saka isipin mo na hindi ka pinanganak dito sa mundo para you were not born in this world to satisfy everyone around you, hindi ba? So, hayaan mo kung kahit ano man yung isipin nila sa'yo, kung ano man yung iniisip nila sa'yo, kahit negative man yan, huwag kang papaapekto. Siyempre, masasaktan tayo kasi may puso tayo at saka tao lamang tayo, hindi ba? Pero, as much as possible, payo ko sa'yo is, huwag kang magpapaapekto kahit anong sabihin nila sa'yo. Kung ano man yung sinasabi nila sa'yo, dapat i-accept mo sa sarili mo at saka do something na talagang magiging strong ka at para ma-reach mo yung goal mo sa buhay. Okay? So, huwag papa-apekto. Don't worry sa kung ano man yung iniisip ng mga nega na tao sa'yo or kung ano man yung expectations nila sa'yo. So, just do what you want to do. Okay? And then, number 4 is, syempre, yan nga yung sabi ko na, gawin mo yung gusto mong gawin. Pero kung minsan din, nagkakamali tayo. Number 4 is, allow yourself to make mistakes. It's okay to make mistakes. Kasi, we're just only human being. Hindi tayo perfecto, hindi ba? Pero, yung mga dapat sana, kung ano yung mga pagkakamali mo sa buhay, ano yung mga pagkakamali mo in the past is, yan yung magiging lesson sa'yo para magiging better person ka. Hindi ba? Yan yung parang doon ka kukuha ng mga aral para mag-improve yung sarili mo, hindi ba? Hindi yung alam mo na nga mali yung ginawa mo noon is uulitin mo pa. Dapat yung kung ano man yung mali na ginawa natin nung past is yun yung magtuturo sa atin para i-improve natin ang ating sarili. Okay? And then dito sa next is don't be afraid to let go of toxic people. Always remember na kailangan mong i-protect yung energy mo. Alam naman natin na yung mga toxic na tao is nakaka-drain sila ng energy, hindi ba? Kung laging ini-entertain mo yung mga toxic na tao sa surroundings mo is wala, ikaw lang yung kawawa. Nakaka-drain yan ng energy. So, don't be afraid na i-let go mo yung mga toxic people. Kahit sabihin mo na best friend mo yung tao na yan na toxic, kahit mahaba pa yung pinagsamahan ninyo, or let's say partner mo nagiging toxic na, syempre masakit na iwanan mo siya, masakit na makipag-break ka sa kanya, hindi ba? Kasi nga, minahal mo siya. Pero kung halimbawa nagiging toxic na tao na siya is, useless kung ipagpatuloy mo pa na mag-stay siya sa buhay mo. Parang nakakaroon ka lang ng stress, hindi ba? So, don't be afraid. Don't be afraid to let go of toxic people. Hindi sila nakakatulong sa pagbabago ng iyong buhay. Inuubos lang nila yung energy mo. Okay? So, yung next ko is, always remember, your value doesn't lie. Yung value mo bilang isang tao is hindi nakasalalay sa sa appearance mo, sa katawan mo, sa itsura mo, sa pananamit mo, or kahit na ano pa man.
So, yun ang lagi mong iisipin. Baka iniisip mo na, ganito akong manamit. Baka isipin ng mga tao kasi di ba sabi ko nga, madaming mapanghusga dito sa mundo, hindi ba? Yung meron pa yung mga tao na hinuhusgahan ka sa the way ng pananamit mo, or the way ng, yung itsura mo, ganyan. Pero always remember na hindi dyan nakasalalay yung value mo bilang isang tao, kundi yung kung ano yung nasa loob mo, kung ano talaga yung pagkatao mo. So, it's okay kung saan ka comfortable na suotin, then go. Because sarili mo yan sarili mo yung magsusuot, or kung ano man yung gusto mong hairstyle, or ano man yung gusto mo is, go for it. Kaya sabi ko nga doon sa number 2 or number 3 is sabi ko is don't worry kung ano man yung isipin nila sa'yo. Hindi ba? Huwag mong pilitin yung sarili mo sa isang bagay na hindi ka naman comfortable. Hindi ba? Kahit yung halimbawa meron kang kaibigan na grabeng manamit na akala mo na kung sino is parang nakakataas yan ng value. No, hindi. Hindi diyan nakasalalay yung value ng isang tao. Tingnan mo nga 'di ba yung mga ibang mayayaman, 'di ba, kahit mayayaman sila is simple silang manamit, hindi ba? Next kung paano natin ma-achieve yung pagmamahal natin sa ating sarili is process your fears. Lahat naman tayo is meron tayong kinakatakutan. Halimbawa, yung takot ka kung anong mangyayari sa iyong future, or takot kang mag-isa, or halimbawa ako, andito ako sa ibang bansa, parang takot ako na mag-for good. Kasi iniisip ko na baka pag mag-for good ako is mawawalan ako ng income, wala na akong pambili ng asin, ng kape, or kung ano-ano man. Marami tayong mga fears sa buhay, hindi ba? Pero kailangan na instead na magmumukmok tayo, instead na matakot tayo, or instead na mag-isip tayo ng mga kung ano-ano is do something na masolve kung ano yung kinakatakutan mo. Kasi normal naman yan yung magkaroon tayo ng fear sa buhay. Yung, like for example, yung fears mong nag-iisa. Halimbawa, baka inisip mo, nag-iisa ka sa buhay, paano pag magkasakit ka, yung mga ganun, or may mangyari sa'yo, sinong mag-aalaga sa'yo. Huwag kang masyadong nega na mag-isip. Diba? So, always process your fears. And then next is, always trust yourself to make good decision para sa iyong sarili. Dapat paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mong magdesisyon para sa ikakabuti mo.